The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at sa ating pong second segment ay kasama pa rin po natin si SK Chair Aaron Alon-Alon mula po sa Barangay Canlalay, Laguna. At bilang pagpapatuloy, Kags Marie, dun po sa katanungan niyo po kaninang first segment natin. Tungkol po dun sa mga ipinangako mo, SK, nung iyong kampanya, ibanggitin mo na din kung ano yung mga ginagawa mo naman ngayon mula doon sa mga plataforma na ibinigay mo sa iyong mga botante noong campaign season. Nung una po, nung nakaraang project po namin, nagkaroon po kami ng yung parang hydroponics po. Para maano rin po yung ibang kabataan na matuto magtanim ng mga gulay para in case po na meron po tayong nasa bahay lang, magkakaroon tayo ng pwedeng pang-ulam na gulay, mga ganon. Ganda yan. Tapos nung nung Pride Month po, meron po kami ng parang LGBT celebration po. Parang nagkaroon po kami ng Miss Gay. Pero doon lang po sa loob ng barangay po namin na sakop lang po ng 15 to 30 years old. Tapos nagbigay lang po kami ng parang dinner, ganon, tapos konting seminar. Seminar on malamang HIV and AIDS, Opo, yung mga ganon. Para makadagdag na rin sa spirit of inclusivity sa inyong barangay, hindi ba, SK Chair? Kags Marie, yung pong sa katanungan mo kanina, paano, SK Chair, mo tinatakel yung ganong challenge na pagdating dun sa pagpapaliga na hindi sinasakop nung 15 to 30-year-old na range ng required sa inyong mga SK? Yung kakatapos lang po naming liga, parang ang ginawa po namin, nakipag-collab po kami kay CAP. Para yung sako po ng 15 to 30 sa amin po, tapos yung 15 pababa, tsaka yung 30 pataas, kay CAP po. Parang naging SK CAP Summer League po. Ayan, mga kabarangay, lalo na sa ating mga barangay officials na pwede nga naman talaga natin gawin yun. Di ba, Kap? Don. Natatawa ako kay Kap Don kasi oo nga, no? Oo nga. Pero kasi at the end of the day talaga, for me, SK, ako kasi fan ako lagi ng education. Yun naman yung naging advocate ko nung SK ako. Kaya yung focus sa sports, meron naman talaga yan. Pero yung pag-establish natin ng edukasyon sa mga kabataan, na I know for a fact that Cap Don will agree pagdating sa education talaga ng mga programa. Pero mamaya ako itatanong sa'yo yun. Kasi di ba may mga center of participations tayo na dapat pagfokusan? So ngayon, natuwa lang ako dun, Cap, dun sa hydroponics ni SK Chair. Kasi lalo na, yung mga ginagawa ngayon ng mga SKs kasi mostly talaga events. Pero kasi, yung hydroponics na, eto kasi malalagyan ng ang sikmura ng ating mga kabataan, kabarangay. At tinuturuan natin sila na to still love Mother Nature. Diba? At the end of the day, tama po yun mga kabarangay, lalo na sa mga kabataan, na dapat matuto rin talaga tayo on our own na gumawa rin ng paraan na kung saan itong klase ng programa na pagtuturo sa kanila na magtanim, tapos at meron din silang pagkukuhaan. Hindi lang yun, pwede rin nilang gawing livelihood project yun. Tama ba, SK?
Ayan, SK, dagdag ko lang doon, Kags Maria, no? Nakakatawa po yung ganitong mga programa dahil tinuturuan nga po yung mga kabataan, pati na rin po yung ibang mga constituents sa barangay ng sustainable na paraan ng pagkuha po ng ating pong pagkain dahil alam naman po natin, lagi pong tinatakil yan sa ating pong mga, sa ating pong Kongreso at sa Senado, yung pong food crisis po natin, ano? Kaya napaka-importante na matutukan din po yung ganitong mga programa. SK, ito naman next kong katanungan. Meron ka bang masasabi na pinakamahirap na ginagawa mo as an SK, yung trabaho ng SK, at yung mahirap na naranasan mo sa iyong pagsiservisyo? Siguro po, ang pinakamahirap na po sa part naming mga SK, yung pag-survey po sa KK profiling. Kasi hindi po lahat ng kabataan mapapapirma po natin dun sa youth profiling po. SK Chair, sa mga hindi nakakaalam, pwede mo ba ibahagi kung ano tong KK profiling na ginagawa ninyo? Parang dun po kasi lahat ng kabataan po sa Kanlalay, sa survey po namin, para mabilang po namin kung ilan po yung participants ng SK mula 15 years old hanggang 30 years old po. And Kags Mali, kanina off-cam na discuss natin na ito po ay nire-require na po ng DILG, Yes. hindi po ba? Nung time pa lang na nag-assume sila ng office, it's one of the memorandum na nirelease ng DILG para gawin ng ating mga sangguniang kabataan. So doon ako, medyo pupunta na ako doon sa mga questions na gustong-gusto kong laging tinatanong sa SK. Kasi SK Chair, meron tayong mga Center of Participation. So may mga, kumbaga kasi committee yan pagdating sa barangay. Pero sa atin, ang tawag sa atin, Center of Participation. So yan dyan yung education, environment. Pero doon ako babalik sa, kasi kanina tinanong ka namin kung ano yung talagang parang naging flagship ng campaign mo. Sabi mo yung maging aktibo ang mga kabataan. So, in what way na tingin mong programa ang makikita mo na magiging aktibo talaga sila aside from sports? Sa ano po, yung sa environment po namin, nagpapa-clean up drive po kami. Kasama po namin yung mga constituent po namin. Clean up drive. So, Chair, tanong ko lang din, kasi syempre may mga different center of participations tayo. So, pwede ko ba matanong kung anong programa mo pagdating sa edukasyon para sa Barangay Kanlalay? Sa education naman po, yung isang SK kagawad ko po kasi parang sa ALS siya naggaling. Yes. Kaya yung full support po namin, pag nag-send po siya sa akin ng mga proposal niya para tumulong po sa ALS, ina-approve ko na lang po agad. Kasi sa ano po, marami po sa aming mga out of school youth na pwede po naming may papasok sa ALS. Nung nakaraan po, nagbigay po kami sa kanila ng uniform nila sa ALS tapos ng school supplies po. Tapos nung nakaraang buwan lang po, nagbigay po kami ng 4 na lamesang malalaki tapos monoblock po na madami. Alam mo, Kap, SK, may yan ang isa sa mga programa ko nung SK ako. Way back 2007, medyo matanda na ako sa SK. Yung alternative learning system po na sinasabi po ni SK Chair, ito po yung kinikater yung mga out-of-school youth na meron pong for elementary, for secondary, and for the senior high. Before kasi, dalawa lang po yun. Meron siyang for elementary, para dun sa mga hindi pa nakakagraduate ng elementary. Tapos, sunod dun is secondary. Tapos, pwede mo nang gamitin yung diploma nila para maka-enter into college. Ngayon naman, yung diploma na gagamitin nun, dadaan ka pa sa senior high. Kaya napakalaking tulong, no, Kags Yes. Marie, nung ginagawa po nila SK Chair na nagbibigay din po sila ng mga supplies din sa ating mga paaralan for ALS. At yun nga po, yung uniform, napakalaking tulong din po yun para sa ating mga out-of-school youth na walang kakayahan na bumili po ng sa kanila pong sariling uniforme at makapasok po sa paaralan. SK Chair, bilang nandito na din tayo sa topic ng Center of Participation para sa ating mga SKs, ipasok na din natin, Kags Marie, yung usapin po ng budget. Paano naman sa budget, SK Chair? Ano yung mga priorities mo at kamusta naman yung mga hinahain ninyong ordinansa ng mga SK Kagawad?
Sa amin pong mga SK sa Kanlalay, ang priority po namin yung mas marami pong participants. Tas nilalagyan lang po namin ng mga medyo maliit na budget sa seminar kasi magkano lang naman din po ang magagamit sa mga seminar. Tapos nilalakihan po namin yung budget namin sa mga KK Assembly. Sa KK Assembly po kasi andun po lahat ng participants namin na madami dahil doon po namin nire-report lahat yung mga gusto naming project tas yung mga natapos na namin na project. Ilang beses ka sa isang taon nagki-KK assembly? Dalawa po. Tama. Kasi after 6 months, di ba, dun nagre-report ang SK. Pero sa barangay, dalawa rin. Oh, same sila ng barangay. Barangay assembly. Tapos, malapit na kasi yung buwan ng August. Month of August, ito yung time for SKs to shine. Dahil dito po natin idinadaos ang Linggo ng Kabataan. Tama po ba, SK Chair? So ngayon, ang tanong ko, ano na po yung mga nakahain mong programa para sa darating na Linggo ng Kabataan para naman sa mga constituents natin sa Barangay Kanlalay? Meron po kaming natatanging kabataan. Parang i-awardan po namin yung mga nag-valedictorian, yung mga with honor po na students sa Kanlalay. Tapos, meron din po kaming gaganapin na parang team building po para sa mga kabataan. Kasi po yun parang youth month po, youth week po yung August. Kaya magkakaroon po kami ng, parang yung lahat po ng SK, 10 kasama yung secretariat treasurer. Parang bubuo po kami ng team. Tapos, sa isang loob ng covered court po, maggagawa po kami ng parang team building para po namin yung mga kabataan. Ma-encourage ninyo to join. Yes. Alam mo, napakaganda talaga na magkaroon din talaga ng Linggo ng Kabataan kasi it's a way of recognizing the participation of youth in local governance. And kaya napakaganda rin talaga na ang mga sangguniang kabataan talaga is pina-priority nila. Tsaka this is mandated by law na dapat gumawa tayo ng Linggo ng Kabataan at appropriate nila ng tamang pondo. And hearing it from our SK Chair, Aaron, tamang-tama yung slogan mo, no? Agarang aksyon. So, ito po ang agarang aksyon ni SK Chair. Magkakaroon ang Barangay Kanlalay ng Linggo ng Kabataan sa pamamagitan ng pag-create ng team building para sa mga constituents na gaganapin sa covered court. Tama po ba? At syempre, ang pag-recognize po sa ating mga natatanging kabataan para i-recognize din yung effort, lalo na yung achievement pagdating sa academics. And motivate din, Kags Marie, ang ating mga kabataan na ipagpatuloy yung pagsisikap nila sa kanilang pag-aaral dahil napaka-importante, alam naman po natin, napakahalaga po talaga na matutukan po yan. Tama ka dyan, May. Ngayon po, SK Chair, bilang panghuling katanungan sa ating second segment, meron ka bang ma-share sa ating mga kabarangay na proudest na achievement mo naman sa 2 taon na paninilbihan mo bilang SK Chair? Sa akin po, yung na-awardan po kami ng DILG about po sa transparency po. Kasi monthly po, nagpo-post po kami sa full disclosure board namin nung mga nagastos po namin tsaka mga nailabas namin. Kaya rin siguro po kami na-awardan ng DILG dun sa transparency po namin. SK Chair, bilang karagdagang tanong, gaano ka-importante sa'yo bilang SK Chair yung magkakaroon kayo ng transparency sa inyong barangay? Dahil alam naman natin, madalas din na natatanong ang ating mga SK, ano bang pinagkakagastusan ninyo, yung budget ninyo, ano ba yung mga pinaglalagyan ninyo, ano yung mga programa na pinagtutuunan ninyo ng pansin, at yun nga, gaano ka-importante na ipapakita mo yun sa inyong buong barangay? Para aware po sila na yung pondo po ng Kanlalay, hindi po namin tinitipid para sa kanila. Lahat po ibinibigay po namin sa seminar po, sa mga activities. Binubuhos po namin lahat, hindi po namin siya tinitipid. Ayan, Kap. Don, Kags Marie, may mga karagdagan pa po ba kayong katanungan or paalala po? Sa akin, mamaya na lang. Kasi natutuwa ako. SK President, SK Mai. So, madami talaga kayong tanong kay SK, di ba? Kaya ako kasi, SK ako, 1992, wala pa yung mga Linggo ng Kabataan. O shoutout doon sa mga kabatch kong 92 no 96 SK, yung mga pioneer SKs. Wala pa yung mga ganyan, yung ABIP, wala pa kaming ganon.
nung panahon na yun. Except na bago yan nung SK Reform Act, no? Yes. No? Yun na yung inabot ni SK Chair Aaron. Yeah. So, natutuwa ako. Pero mamaya na ako magtatanong sa third segment, yung relasyon ng, unahan na kita, relasyon ng SK sa Barangay Council. Napakalaga pong katanungan yan, Kap. Nako, SK Chair, maghanda ka na. Mukhang magigisa ka ni Kap doon sa next segment. Biro lamang po. Pero ayun po mga kabarangay, huwag po muna kayong aalis dahil of course sa ating pong last segment sa araw na ito ay pagpapatuloy lamang po natin ang ating pong balitaktakan at diskusyon kasama si SK Aaron Alon dito lamang Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay